umarangkada na ngayong araw ang mock elections sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi pa rin ito ng mga paghahanda para sa Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Naging matagumpay ang isinagawang mock elections ng COMELEC sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa mga lugar na pinagdausan ng mock elections ang Taguig, Pateros, Makati, Mountain Province, Rizal, Eastern Samar, Surigao del Norte, Zulu at Special Geographic Area. Sinaksihan ni COMELEC Chairman George Garcia ang mock election sa Hulo Sulu at Patikul Sulu. Tumutok din ang election watchdog, political parties at coalition of political parties. Layunin ng mock elections na isimulate ang end-to-end voting process. Ang mga lumahok ay mga aktwal na rehistradong botante mula sa mga napiling clustered precincts. Ayon sa Section 9 ng RA 9369 na nag-amyenda sa Section 11 ng RA 8436, ang tagumpay ng mock elections ay isa sa mga kinakailangan para sa pag-issue ng certificate by the Technical Evaluation Committee. Ito ay nagpapatunay sa pamamagitan ng International Certification Entity ng Automated Election System kasamang hardware at software components nito ay maayos na gumagana, tama at may angkop na seguridad. Nakita po natin sa lahat ng pangyayari kanina gumana ang contingency measures. Kaya nga po, successful, 100% completed ang mock elections and it proves ready na po tayo. Nagsagawa rin ng COMELEC ng voter education at automated counting machine demonstration para sa 4-piece beneficiaries sa Minit Forest, Jerusalem, Davao City at mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila. Mahalaga siya kasi marami dito yung mga first-time voter and with this kind of event, nalalaman na nila kung paano yung mga gagawin sa mismong election. Hindi na sila nagmamadali, hindi na sila natatakot. Umaasa ang COMELEC na maririnig ang tinig ng kabataan sa darating na halalan dahil malaki ang kanilang ginagampan ng papel sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.